Gusto mo bang magluto ng gulay, pero nalilito ka kung ano yung gusto mong iluto? Pwes, pagsama-samahin mo na yan. Magandang buhay mga pips! For today's video, magluto tayo ng very classic gulay recipe nating mga Pilipino, pinakbet. So, yung version ko po, nilalagyan ko ng kamote. Kasi very versatile naman yung ating pinakbet, no? Depende sa regions kung saan tayo nandoon. Yung pinakbet natin ay iba-ibang version, pero pare-pareho namang masarap. Halos pare-pareho ng gulay yung ating nilalagay. At yung bagoong, merong naglalagay iba, alamang, ganun. So, comment down below kung papaanong version ba yung inyong luto. But for sure, lahat ng pinakbet, lahat ng gulay recipe natin masarap. So, ganito pala yung version ko ng pinakbet. Una, yung baboy, pinakuluan ko siya. And hanggang sa mag-brown-brown siya ng bahagya. And sa mas malaking pan, sa mas malaking kawali, bahagyang igigisa ko lang yung sibuyas at yung kamatis. Bahagyang-bahagya lang kasi kukulo naman yung kasama ng mga gulay eh. Then after niyang magisa ng bahagya lang, idagdag ko na dyan yung karne ng baboy and magle-layer na tayo ng ating mga gulay. So unang layer natin yung medyo matagal lumambot, yung kalabasa at kamote. Ang ganda ng kulay, no? And syempre, speaking of kulay, yung greens pa ba ang mawawala dyan? Ang nag-complement siya dun sa dilaw. And ito si talong, alam naman natin napakadali nitong lumambot, kaya ilagay lang natin yan siya sa ibabaw. So mamaya na tayo maghalo niya, no? Lagay muna tayo nung ating pampalasa. Itong ating boneless bagoong na galing sa Pilipinas, ipinagmamalaki ko yan. Kung nagbakasyon ako, make sure talaga na makapagdala ko niyan dito. Kasi dito po napakamahal po niyan. And dinagdagan ko na rin ng dagdag na pampalasa yung pork broth cubes. Konting tubig para hindi naman siya magdikit dun sa ilalim. Then takpan ko lang yan siya. After like 5 minutes or 7, I think so. Inopen ko na siya. And haluin na natin para pantay-pantay pagkakaluto ng mga gulay natin. So itong version na to ng ng pinakbet. Ito yung nakamulatan ko. Pero alam ko meron din gumagamit ng yung bagoong alamang. Yung iba nga yung gisado na rin na bagoong alamang. Pero ito mas gusto ko to. Tsaka mas mura kasi yung bagoong isda na boneless kaysa doon sa bagoong alamang. Tama po ba? So yun, after ilang minuto lang, ito na, look at that. Ang sarap, no? Kulay na kulay pa lang, very appetizing na. So yung mga kanin nyo, handa na ba? Nakapagsaing na ba? Or kung may bahaw kayo, ilabas nyo na rin. Tara nang kumain. Salamat sa panonood. Sa ulitin. Bye-bye.